Good morning guys, welcome sa channel. Makikita nyo, nasa biyahe tayo ngayon. Eto na, nag-post ako nung nakaraan at may kukunin tayong backline. May driver ako ngayon, hindi ako driver ngayon kasi antukin na talaga ako eh. Madali na akong dapuan ng antok dahil laging puyat tayo sa mga event natin. So nandito kami ngayon mula Subic, bumiyahe ako ng Muntinlupa para kuhanin yung ating nabiling backline. Naghanap tayo ng slight use, very slight use na backline. Malaki yung natipid natin compare sa kukuha tayo ng brand new. Pero syempre I'll make sure na mukhang brand new yung kukuhanin natin. Morning po. Sir, Santa Teresita Street? Teresita Street. Yung ano po? Yung skinita po. Ay, tagi po. Tagi po. Tagi po. Hindi pala siya sa loob ng building sa pala pong ano, parang skinita sir. U-turn kami. So, hindi ako makakapag-vlog pagka ako ang driver, kaya kumuha na rin ako ng driver para makapag-vlog din ako at makapag-upload naman. Ang tagal na, halos isang buwan na akong walang upload. Imimit ko yung tao dito sa bodega nila. Actually itong nakakuha kong gamit ay galing sa nagsaradong bar. December daw nila binuksan yung bar. December sila nakabili ng mga gamit. Parang nakailang buwan lang sila nagsara, hindi nag-click yung bar, kaya isinara na lang at pinagbebenta na yung ibang mga gamit. Nauna nang binenta yung mga ilaw. So yung backline, good thing na natsyempohan natin. Pero bago ito, may mga kausap na ako na possible na bilhin. Kaya lang mahirap kasi iba-ibang tao ang pupuntahan ko at kausap ko. Unlike ito, drum set at saka dalawang guitar amp, isa lang yung may-ari. Kaya kumbaga package mas mura ko na nakuha. Halos talagang parang libre na lang yung isang guitar amp eh, kung tutuusin. So makikita nyo mamaya. Hanapin muna namin yung bahay niya. Nandito na kami ngayon sa area nila. At imimit ko rin dito yung isang kukuha ng ating equalizer na taga Laguna. Malapit lang siya dito dahil may skyway. Mabilis lang niyang mapupuntahan. Ito na yung ating Pearl Road Show. Makinis pa, halos bago pa talaga siya. May mga konting-konting kalawang at saka parang molds, pero makukuha sa yan, iba-buff lang yan, kikinis pa siya. Yan, pero itong shell niya makinis talaga siya. Tapos yung skin niya naka-aquarium na. Floor tom, saka yung size 10 na tom. Ito, hindi na daw kasi ginagamit ito, kaya hindi na pinalitan yung niya. Pero wala talagang hindi na nabilan ng skin ito dahil hindi na ginagamit. Tinatanggal nila ito eh. Usually ngayon, lalo na pag sa mga labasan, isang tom lang talaga yung nakalagay. Tapos pinapalit yung isang symbol dito. Ito yung snare niya. Naka-aquarium na din. Ito yung mga hardware niya. Parang mga bilang lang ang beses na ginamit pa lang itong mga to, Kasi makikita mo din dun sa pedal niyo, halos buo pa, halos. Talaga yan. Hindi talaga masyado, sabi ko hindi talaga nagamit talaga ng gusto yan. So mga ilang beses nagamit? Siguro mga hindi ko rin masabi, pero Mga may 10 beses? Oo naman. Meron naman mga 10 beses. Pagkakatapos kasi yan, tinatago yan. Ito may tape, bakit may tape siya dito? Diyan ata may basag ata yan, hinigpit ng nung drum yan. Ito lang, may basag yung isang boom niya. Maghahanap na lang tayo online nito. Tapos ito yung mga guitar amp. Nakaano na sila, may pinagawan pa ng leather na cover. Pwede na to indoor kasi sabi ko nga kung
iwan ko to, pumayag naman sila na yung drum set lang at saka itong lani. Pero pag indoor, kayang-kaya na nito. Malaki din pala. Lakas yan, lakas din. Oo. Ngayon, kung mag-outdoor ka, inline yun talaga. Yun talaga. Pero susubukan ko muna siya. Meron namang option na Outdoor ka, bitin ka na niyan sa base talaga. depende pa rin sa outdoor kung open na open or may outdoor naman na may mga babangga. Covered Oo. court. Oh, pero ramdam na rin yan sa base na ano. Pag outdoor na maliit lang. Roland na lang ang kulang ko, yung pang keyboard. Pero yung iba kasi sa amin, ang ginagamit lang na pang keyboard, speaker lang din. Tapos may maliit na mixer. Tapos paano nilaline din? Pagka outdoor. May ano naman yun, may line out naman yung mixer pagka ganun. Yung iba ganito, dalawang klase kasi. Yung iba nilalagyan ng mic, yung iba naman naka-DI. Dalawa yung out ng DI, yung isa papunta sa house, yung isa dito. Ayan, sariwang-sariwaan. Kahit nga yung amoy niya, nandun pa rin eh. Pero itong 65 na to, malakas na daw to kahit outdoor. Sabi nung tropa nating taga Batangas. Kasi ito mid-high naman ang nilalabas ito, kaya malakas ang tunog niya, lalayo ang tunog talaga niya. Hindi na masyado pag diniline pa namin yan. Pero yung bass, gusto ko kasi maramdaman talaga yung gagundong ng ano doon sa ampar. Kaya yan, nilalinin ko yan. Pero kung ito lang alone, doon sa bar ng ginagamit nyo, dinig pa rin. Ilang katao ba yung kasya doon sa ano? 150 packs na venue, kahit na ito lang, okay naman daw. Dinig. Pero malalaman natin sa actual pagka ginamit natin ito. Ang problema lang, hindi ko matetesting to dahil hindi naman ako gitarista kasi. Pero matetesting natin kung gumagana, hindi ko lang matetest actual dahil hindi naman tayo gitarista. Mag-iimbita tayo ng pwede nating mapag-testingan yan doon sa Subic. Hanap tayo ng iba nilang mga dito, mga kalakal. Ito ACM din to. Size 10, 12. 12. Ang liit ang ganda pa. ACM. Saan ginamit yan? Pang house? Sa house. House namin mga FBT. Ay, may isa akong ganito. Hinahanapan ko ng ganyan nga. FBT. Nakita ko yan, no? Meron kaming, ito kasi defective tayo, pero yung mga nasa bahay, yung mga buo niya. Alam mo, may isa akong ganito nakakuha ko sa, ayokong banggitin yung presyo Nakuha ko lang ng, Oo. Ganun kamura ko nakuha. Ayaw maniwala nung iba na ganun ko siya kamura nakuha dahil ang FBT kasi ang isa nito nasa 20,000. Yun nga lang, wala siyang kapares. Wala akong mahanap na kapares na niya. May mga sumunod na ng model na lumalabas, hindi na niya kamukhang kamukha. Tsaka mas mahal. Mura ko lang talaga. As in, murang-mura ko lang nakuha. Parang yung pang mga nabibili lang sa bangketa. Ganun ko siya kamurang. Pero kung ano ba sira nila? Ito, sira ng nito, ang module. Module. Pareho? Yung apat nito, buo pa. Yung apat niya. Ito, yan Maliban dito may iba pa. May apat na ganyan din. Nasaan na yung apat? Sa bahay. Ginagamit. Pero ito, parehong sira na. Sira yan. Parehong module ang sira. Module. Sa One World kinuha lahat yan Kaso, ang tagal, dumating ng kasi Italy yan. Italy nga kasi yung sa akin, gantong-ganto. Pero nagkaiba lang ng grill. Siguro magkasunod na model ito. Yan, J8. Ano daw ang Ito kasi ginawa ng passive? pinasib lang. Pero yung apat na buo niyan, powered talaga siya. Ako lang din naggawa. Ganyan na ganyan yung sa akin, papakita. Isang buong court, itim. Isang buong court, tinry ko, meron ako kaya. Itim din yan. Pero yung sa pambahay ko yun.
Ang lakas ano? So, lakas. Ginagamit ko yun pang monitor ng Meron pa acoustic. akong 4 na ganito na white. Hindi ko ginagamit. Tapos meron akong 2 black. Yun lang yun yung pambahay ko. Ang ganda. Pero na-try ng buksan niya, repairable naman yung board niya. Hindi kasi namin pinapano sa ibang technician. Dinadala namin sa mismong One World mismo. Ngayon yung problema nito, sa Italy pa manggagaling yung parts. Tagalan hanggang sa nagano. So yun ang mahirap pagka masyadong branded. Kaya yung sa akin na ganyan, talagang iniingatan ko yun eh. Pero napakalakas talaga niyan. Yung 8 niyan sinasabi ko sa inyo. Ganyan na ano, mas inano ko kasi yun, pinambahay ko na kasi black. Ito kasi 4, 6 lahat yan. Nasa ganyan yan, nakaano yan eh. Nasa ganyan. Nakamount sa ano sa taas. Hindi yung mga bracket din yan. Magkaiba sila, nasa kanan yung sa akin. So magkaiba sila ng model pero tingin ko magkasunod lang. Ito, yan mismo black lang yun yung ginagamit ko sa bahay. Pero meron pa ako nitong 4 nito na good. Yan, so nagagamit siya ngayon as passive na lang. Oh, ginano ko lang yan na ganyan kasi yung tropa ko na ano, parang hiniram. Ayoko naman pahiram yung ayun. Ito sabi ko yan, may amplifier kang ano, may concert daw siya na ano. Pwede yan sa bahay nga, ginagamit ko pang video okay yung isa, malakas na. Concert na ginamit ko ito sa court isa at saka 2 sub. Kaya niya. lakas yan. Basta tatanggalin mo lang yung low niya para hindi talaga siya mapuesta. Bypass yung low niya. Oo, yung sa akin puro knob. Knob lahat siya. Meron siyang protect, meron siyang ano. Pero yung kahalos pareho. Natuwa naman ako, nakakita ako ng ganyan ulit eh. Bihirang-bihira na kasi yan dito sa atin. Sana marami pa sa One World. Sabi ko nga kung ano, hinahanapan ko ng kasama yung isa ko. Hindi mo pinakita sa akin to nung nag-video call tayo. Ito ba i-out nyo din ito? Pag-isipan ko Habang nandito ako. Pag-isipan ko ba yan? Yung power din to. Ito talaga solid talaga. Solid yan. Ito bihira lang may ganito sa amin eh. Hindi, may nakikita akong ganito sa amin paminsan-minsan sa Sambales pero talagang bihirang-bihira. Pero kilala ko tong brand na to. Magkano bilhin niyo nito? Parang 30 plus ata eh. Ang isa? Ito talaga dito ako bumibili ng speaker na yan. Pag i-out nyo... Meron kasing QSC kami, pero plastic wood. Wala na nabenta na yan. Pero mas ano ako dito. Yung QSC malakas din talaga yan. Series yun. Malakas din talaga yan. Pero pag sakaling i-out nyo to, ako muna ang unahin yung sabihan. Ito hindi ko pa na-testing ulit. Hindi ko alam kung gumutunog pa to. 2 yan o 4? 4 yan. Single 18. Yung 2 nandoon pa. Andun. Sa kabila. Isa ata nakakatambak. Magkasunod na dito na sa ito magkapatong. 2. Meron dun. Yung snake nyo, ilang channel? 12 channel. Nandun. 12 channel. May alto yung mixer nila. Pag may out kayo, pwede nyong i-call sa akin. Kung hindi man ako, baka... Yung isang, nasa bahay din, yung digital ko na mixer. Pero hindi ko i-out. Pagka, baka kahit, kung hindi man ako bibili, kung kailangan nyo ng ibenta, at least sa mga subscriber ko, makakuha tayo ng buyer. Marami na rin na bentang gamit. Yan na, naikarga na namin. Ito yung buti na lang may leather siya. Maganda at hindi siya nagagasgas. Yung nga lang, malaki masyado. Papa-repair ko to. Gusto ko yung yung fit lang ba? Yung hindi siya ganyang kaluwag. Ito yung 2 guitar amp, yung 2 tom, tsaka snare nandoon. Yung seal dyan na cymbals at tsaka mga hardwares na dyan, tsaka yung drum throne. Ang nandito sa likod ay yung bass drum at saka yung floor tom. So safe na yan dyan, may sapin, may styro dun sa likod. Safe na makakauwi ng Subic yan. Umalis na yung may-ari at taantayin ko naman yung bibili nung EQ natin ngayon na taga Laguna. Dito ko na rin siya pinapunta para isahang meet up na lang.
Ito yung ating Behringer na Ultra Graph Pro. So pipikapin na yan. So nakabawas doon sa pinambili ko ng backline yung pinagbenta nito kasi hindi ko na ginagamit to dahil dalawa na yung digital mixer natin. So antayin lang namin siya. Kinarga na namin dyan. Nandito pwede tignan. Ayan yung backline bago pa. Ito yung bass amp, guitar amp nandun, dalawang tom nandun, tapos upgraded na yung cymbal, tsaka yung skin, mga naka-aquarian na. Dito yung floor tom, tsaka yung kick. Kintab pa, kinis. May mga konting-konting gasgas lang, pero di na yun. Ano yan, parang bodega lang. So, ito yung EQ. Ang daming nakikiusap na sa kanila ko na ibigay. Hindi lumabas ng ano yan, ng rack yan kasi naka-rack mount ito kasama nung dalawang mic ko. So ngayon lang siya nahugot doon. Nakita ko sa vlog na hindi nga siya na hindi mo siya tinatanggal. Oo, nandun lang siya. Pero yung iba naman nagtataka, "Sir, bakit naka-EQ ka pa, may DL ka na?" Nandiyan lang siya, hindi naka-bypass lang yan kaya hindi siya ginagamit. Yun. Usually ang setup ko dyan, dito yung sub, dito yung mid-high. Naka-mono ako. May sticker pa, souvenir mo na lang yan. Ganun ang ginagawa ko doon. So, nakababa yung volume mo, makababa yung volume ng speaker mo, tapos play ka ng music. Taas mo to. Pag pumalo yung ilaw sa metro, good to go na yon. Hinaan mo na, buksan mo na yung speaker mo. Hindi ko alam kung nagpapainit lang siya or may naglulus lang pero sa akin okay naman kasi pag gumana naman, tuloy-tuloy na siya. Sa akin hindi na issue yun. Pagka i-detect mo yung feedback, ano mo to. Hindi ko lang nakalimutan ko na kung naka-engage ba dapat or hindi. Tapos ilapit mo yung mic mo sa speaker. Kung alin ang iilaw, yun ang ibababa mo. Ako dun sa Kevlar ko, 10K, kabisado ko nun eh. Basta nakababa ito, kahit lapitan mo yung speaker, hindi na magfi-feedback talaga. Guaranteed ko yun. Kahit idikit mong ganun, hindi na magfi-feedback. Sa ibang mic, hanapin mo. So yun lang, pipindutin mo lang to. Hindi ko lang sure kung baba or taas. Dapat nakapatay yung mga ilaw kasi may ilaw yan eh. Pag nakapatay ang ilaw niyan, ibig sabihin naka-engage yung feedback detection. So hanapin mo yung feedback, lapit ka sa speaker. Kung alin ang iilaw, pag nag-feedback, yun ang ibababa mo. Pero huwag yung ibababa muna ng lahat. Kumbaga dahan-dahanin nyo lang muna. Then pagka okay na, wala ng feedback, kung gusto mong disengage, pwede naman. So pagka naka-disengage siya, iilaw na lahat yan. Minsan merong part na hindi na ilaw, hindi siya energized pagka ganon, gagalawin mo lang ng konti, iilaw na siya. Normal lang siya pagka ganon. Baka lang isipin bakit may pundi? Hindi. Kasi na-energize yung mga ilaw niyan. Kaya may time na pagka hindi siya umilaw. Galawin mo lang ganon, iilaw. Kasi sensitive yung mga ilaw niya. 21,400 na ang brand yun ito ngayon. Kaya ang dami nag-uunahan. Yung nakabili nung Beta 3 na U10A ko, kung nakita nyo yon, kinontak ako nung nakabili nun na taga saan ba siya? Somewhere in North, nakalimutan ko na may sound system din sila, tsaka di ko siya nasabihan. Sabi niya, sa akin mo na lang ibenta. Kaya lang sabi ko, may nauna na po ako, kaya sa kanya ko na muna ibibigay. So, paalam na sa aking halos 1.5 year ko din ginamit siguro ito. Ang laking tulong sa akin na nawala yung feedback. Pagka naka-analog, i-recommend ko talaga na may EQ. Not necessary na ito mismo, pero at least may EQ man lang kayo, kahit anong brand. Malaking tulong yun para mapaganda yung tunog. Kasi pwede mong halimbawa sa sub, pwede mong i-boost yung lows lang, baba mo yung high. O kaya naman pag yung kabilang channel, gaya ng ginagawa ko, sa mid-high yung isang channel, doon ko mawawala yung feedback, doon ko matatanggal. Ibababa ko lang kung alin ang ayaw niya, kung saan siya nagpapabawas. So, malaking tulong pagka may EQ kayo. Baka may gusto kang i-shoutout. Okay. So, siya ang nakakuha ng ating
Behringer. So paalam na sa mga hindi ko napagbigyan, pasensya na kayo kasi nauna naman talaga si sir na kontakin ako. Bumiyay pa siya dito ng Muntinlupa, galing siya ng Calamba, Laguna. So kami naman uuwi ng Subic, pero dadaan muna kami kay Sir Mario sa Forerunner Technologies. So abangan nyo kami, makikita natin yung mga bago nilang display ng mga unit doon. Magkita-kita tayo sa August 8 dito sa Music Manila, pupunta ako. Drop by tayo, GB Music dito sa Alabang Town Center. Ang hirap lang hanapin, nakailang ikot kami. Sana merong mga ano dito, cymbal stand. Ganda ng kulay nito. Ganda ng kulay nito. Ito may mga lani din dito, Marshall. RB3. Yes, sir. Meron kayong mga cymbal stand? Cymbal stand. Ano siya? Gibraltar po eh. Pinagin. Ilaw. Anak, pagkain mo na yung pagkain. Nagbigano ko sa baba, sa ground. Ano yung pagkain? Ano to? Ang daming pwedeng mabili dito. Gitara. Mga skin. Skin ng drum. Marami kayo cymbal. Bili tayo ng drumstick kasi wala tayong drumstick. Ma-testing natin yung drum set sa bahay. Ang ganda ng Ludwig. $195K. Tsaka na tayo mag-upgrade sa ganyan. Sira na nga yung stand namin dyan. May na yung welding. Bakal. Mabigat din siya, heavy duty rin ano. Magkano siya kuya? 2,850. Pwede. Yung sa unang pinakita mo sa akin kuya, wala na tayong ibang alternative na mas mura. Na clamp type. Kaya nga ito na lang inalo ko, sir. Same price lang, buo na siya. Oo. Sa bagay, doon sa kit kasi nung drum set, 3 lang yung ganito eh. 2 yung crash, so kulang talaga ako ng isang ganito. May bawas pa yun kuya? Wala tayong discount din, sir. Tag price talaga, no? Wala tayong promo kasi dyan. Kunin na rin natin to. Sige kuya, kunin ko na rin to. Kailangan ko na rin. On the way kami sa Forerunner Technologies ngayon.
kinuha ko yung isa pang cymbal stand kanina dahil tatlong cymbal stand lang yung kasama doon sa package nung so rin lang nandun na kami malapit sa JB Music, pumunta na ako, nakapili. So nagtingin tayo din ng ibang mga gamit doon. Bibili sana ako ng drumstick, medyo may kamahalan para magamit na namin yung drum set sana sa bahay. Pang tono din, kahit na madalas naman dala ng drummer yung drumstick pero nagtingin ako kanina para may magamit kami nung anak ko, kaya lang mahal, hindi ko muna binili, isa-shopee na lang natin. Also yung gusto ko sanang bumili ng isa pang boom arm, kaya lang nasa siya, nasa 2.6 siya. Sabi ko sige, tsaka na lang, kasi kailangan mapalitan yung parang dulo nung isang boom dahil may siya, naka-tape siya. Tinignan ko kanina, so naka-tape nga dahil nag-crack pala yung isa niyang boom stand, so kailangan mapalitan na rin. Pero hanapan ko na lang ng alternative na mas mura sa online. Medyo magastos na kasi, pero malaki na natipid natin dun sa binili nating backline. Ito nasa likod siya. Ito yung snare, yung tom, yung dalawang guitar amp. Medyo na ang panahon, medyo makulimlim, maulap pa naman, kaya buti na lang nagdala tayo ng lona. Kaya yung dalawang nasa likod, yung bass drum at saka yung floor tom, safe na mamaya yun kasi nakabalot ng lona. Nakuha ko siya ng 42. Imagine mo yung price nun pag individual mong bibilhin, pag brand new condition siya. Hindi ako bibili ng second hand na gamit na, kasi kahit paano gusto ko yung presentable pa rin ang itsura. Ayoko yung may masyadong gasgas, yung may kalawang. Kaya nung nag-video call kami nung seller nung mga nakaraang araw, sabi ko i-close up mo yung video natin para pag nagustuhan ko, puntahan ko kagad yan sa Huwebes. So nagustuhan naman natin. Pagdating ko kanina doon, kitang-kita kagad yung drum set kasi nasa bungad na. Makintab talaga, wala pa halos wala pang kalawang. May konting-konti lang, pero hindi maiwasin. Pero pag pinalis mo siya, binak mo siya, matatanggal siya. So usually ang presyo sa mga walang idea pa sa presyo ng ganyan, yung brand new na drum set ng Pearl na Roadshow, nagkakahalaga siya ngayon ng 31,000. Tapos yung isang set ng Siljan cymbals, nasa 12,000 daw ang bilhin niya noon. Tapos yung mga drum skin, yung mga pinalit nila, nagtanong ako kanina sa JB Music, ang isa nun is nasa 700, yung pang bass drum nasa 3,200. So yun yung mga na-upgrade na. Tapos yung mga guitar amp, ang pagkakaalam ko, ang value nun, yung Lani na LX65, nasa 29,000 yata ang isa nun. Tapos yung Hartkey nasa around 21 or 25 yata, kung di ako nagkakamali. So imagine nyo yung laki nung natipid natin kung bibili natin lahat ng brand new. Kaya kinonsider ko na siya, although medyo sa ibang outdoor venue medyo bitin yung Hartkey na bass amp natin. Pwede pa rin siya kasi hindi naman lahat ng oras malaki ang venue ng event namin mas madalas pa rin yung mga maliliit na venue na tinutugtugan namin. Kaya gagamitin ko muna siya ngayon. Kung talagang sa tingin ko kailangan ko magpalit ng mas malaki, pwede naman nating ibenta, then kuha na lang tayo ng malaki. Okay, so malapit na kami sa Forerunner Technologies. Nag-aantay na si Sir Mario Benipayo para i-meet natin siya. Hello guys, nandito na tayo ngayon sa Forerunner Technologies. Kasama natin sila Sir Mario. Bigyan niya tayo ng isang mabilisang tour lang dito sa showroom bago kami bumalik ng Subic. Pero dito talaga ako interesado ngayon. Oh yeah. Isang klase lang yan. Yes. O iba ang sa bass amp, iba ang sa mga lead guitars. Same lang.
Kasi the whole purpose is for you to capture the sound. So as long as flat yung relatively flat yung pickup. Magkano ang ganito natin? So, ano mo naman? D80 yata. Yung D80 sir ay 7.8 po. 7.8 ang isa nito. Tapos ito, Ano ko nasa 19? Yan well, there was a summer promo on that. 19,000 po. 19. Ilang piraso siya? 2, 4, 6, 7. Bagay standard naman yung 7. Ano? Ang ganda ng review. Ito siya. Yeah. Ito yung nandoon. Pero may isa pang model nito, yung ABS plastic. So, makita mo sa post. bihira na lang kasi yung ganitong lyric stand dun sa amin eh. Puro naka-ano na yung clamp ng iPad. Ang isa sir. Natutupi mo siya na pwede. Stick lang. Kaya lang minsan kasi baka mamaya cellphone lang ang ilagay, Opo, tatagos siya dun sa Pang butas. ano po siya talaga. Nasa Mas malapad na ano. Ito yung ginagamit ko na dual pole mount. Sila din ang ano, sila sa kanila ko din kinuha yun, dual pole mount na speaker bracket. Kasi pwede na yung ano, yung para sa mga work, para sa mga oh, 2 meters yung parang gusto. Pero balik yung sige, hindi na ako kumbaga, kayo na yung mag-usap. Yung isang ano, yung isang concern ko, kailangan nila ng mga tao sa harapan nila yung kasabihan. Kasi, yan yung pag-uusapan nyo yung buo. Yan, kumbaga, hindi na rin dadaan sa akin yan. Para yung ikaw, iisip siya kasi mga malinaw. Akin na kasi kung may kailangan tayong bilhin, para rin na nasabay-sabay na, para mas mabilis natin yan. Kung meron na kailangan tayong bilhin, Beta 3 U6, U8, U8A. meron kang alam na kailangan bilhin. Nagkaroon ako ng 10 nito, pero ito 8, cute niya. Kapag sige, bubuksan na natin, alam mo, bilhin natin ngayon para mabilis natin may kasabi. Okay? Ay. Yeah, very much so. TW. TW215, dual 15 siya. S212 Sigma. Ito VX 15. Dual 18 na TW sub. At yung nandun sa sulok yung B118 Sigma na sub yun. Pwede. Actually, ganito. Yung video akong din sa'yo. Kailangan ko na siya so, para na-check mo na. Or exploded video yata. Then, you could shoot it up. Ang pogi nito oh, RCF.
galing sa labas o ay, hindi. Bilisan mo na lang yan. Alam mo yan? Anong size ito kuya? 12? Ang cute ah. Ang gaan siguro niya. Ah, okay. Shaky eh. Ano ang kalapit na? Hello guys, good morning. Inumaga na ako ng pagtapos nitong video. Hindi ako makapag-vlog na maayos kahapon dahil syempre gawa ng excitement ba. Na-meet natin si Sir Mario at nakita natin yung mga brands na meron sila doon sa Music Source. Okay naman yung pag-tour niya sa akin doon. Actually, matagal na kami nag-usap bago ko kinuhanan yung mga products doon sa store. Nalimutan ko ng i-vlog. Gawa ng excitement na ma-meet natin siya. At, very welcoming naman sila doon sa atin. So, after namin doon, umuwi na kami. Dumaan pa ako ng JB Music San Fernando. Bumili ako ng drumstick. At yung isang cymbal stand doon, nabili naman natin sa Muntinlupa. Doon sa mall na malapit doon sa pinagkuhanan namin itong drum set dahil 4 yung cymbal set niya. Originally, 3 lang ang cymbal stand na kasama sa package ng drum set pag binili mo. So, naiuwi ko na sa bahay kagabi, na-set ko na. At, sa sobrang pagod, nakatulog na rin ako. So, mas may papakita ko sa inyo ng maayos ngayon itong mga nabili nating unit. Pasensya, nakagigising ko at ganito ang boses ko. Unahin natin dito sa mga guitar amp. Guys, talagang mga brand new condition sila. Di ba gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, mahilig akong mag-abang, matyaga ako mag-abang ng mga second hand, but very, very slight use lang talaga. So, pagkita nyo. Makinis talaga, walang gas-gas. Napakakinis. Parang mga 1 week old pa lang siya. Ito lang medyo parang may corrosion na siya. Pero walang problema yan. Screw. Importante yung ano niya. Ano bang tawag dito? Yung pinaka parang leather. Yung pinaka coating nung pinaka kahoy niya is buo pa. Ayan o. Even yung mga knob. Usually at pag madalas nahahawakan, may mga bakas ng kamay yan. Ito wala pang kalawang. Napakalinis. Hindi ko ma-testing kasi wala akong gitara. Hindi naman ako gitarista. Pero gumagana sila. Tinesting ko ng PL at hinawakan ko yung dulo habang ina-adjust sa mga yan. So, all working siya. Pati itong heart key natin. Laki siya. Although 12 lang, good enough na ito para sa mga small to medium venue. Ito lang ang napansin ko sa kanya. Ito I think common ito. Yung dulo nung parang leather niya na angat. So ito iraragbi lang to, babalik siya. As in wala siyang gas-gas. Napakasariwa.
Ayan, makikita nyo naman dyan yung woofer niya, walang kalawang. Walang kalawang ni isa. As in brand new condition. Nasa 26,000 ito sa JB Music. So imagine yun palang kalahati na worth nung binili kong package. Tapos dun tayo sa drum set. Pasensya na, medyo magulo lang yung background ko. Mga bata kasi. Meron lang siyang maliit na dimple dito. Pero sa akin hindi na ano yan. Hindi na issue yan. Tapos meron siyang ganito. May iba na gusto ko meron siyang kick port dito eh. Pero for now okay na muna ito. Maganda siyang tignan. Tapos ito ibabuff lang ng konti yan. Kikinang siya. Very very light na rust lang dahil na-stock lang ito ng mga ilang parang ilang buwan lang siya na-stock. Ano yan, pag kinukurot mo natatanggal pa. So ibabuff ko lang yan. Matatanggal yan. Then yung shell niya, tignan nyo naman. Napakakinis. Pwede ka pang manalamin. Bilang na bilang lang yung mga very light na gas-gas. Kaya maganda ito mapagawa ng mga kahon or padded bag. Yan. Slight buff lang yung mga yan. Magiging parang brand new na siya. Ano lang, tsaga-tsaga lang sa pag ayan, tignan nyo yung yung hi-hat stand, talagang wala siyang kalawang. Meron man yan doon lang sa mga tornilyo kasi hindi naman pure stainless yan eh. Sa iba kasi talagang pag sinabi second hand may mga visible na kalawang na siya dyan. Usually sa mga tornilyo ng lugs ganyan no. Pero ito wala. Made in Mexico pala yung ganitong drum skin, Aquarian. Ito Aquarian din. Yun. Ito kasi hindi daw nila ginagamit dun sa bar, kaya hindi siya napalitan. Ang kagandahan niyan, meron din siyang spare na drum skin para dito. So, very good yun. Para at least, during show, mabutasan man, mapapalitan siya. Ito, nag-canvas ako ng skin nito, yung Remo. Nasa 3.2 ang mahal. May mas mura yung parang pinstripe daw. Nasa 1.2. Kaya lang wala sila. 1.2 or 1.7. Kaya lang wala silang stock kahapon sa JB Music Alabang. Ito yung mga kasamang hi-hat niya. Magaganda ang tunog. Tinesting ko kagabi. Size 14 yung hi-hat. Yung kanyang ride ay of course 20. Standard yan. Ito is light buff lang din. Kikinis din to. Gaganda rin ang kulay niya. Wala siyang UP. At ang nagustuhan ko sa kanya, dalawa yung crush. Isang 16, isang 18. So dito nakalagay yung 16. Ito hindi na niya nabanggit sa akin. Ang naging issue lang, hindi niya napansin agad na basag pala yung isang boom. So dito nakalagay yung isang crush, pero bibili na lang ako nito. Ito siya, basag. Kaya nakita ko to kahapon, naka-tape lang na ganyan. So papalitan ko na lang ito. Ito yung kanyang yan, ang ganda ng kulay, napakalinis no. 16. Yan. Yung isa kasi isang crush lang ang ginagamit. Ako gusto ko dalawa. Tapos ito yung binili kong Fernando na boom stand. Ang ganda niya, maganda yung quality. Halos hindi naiiba. Pero kung papipiliin ako, mas gusto ko tong sa Fernando kaysa doon sa stock ng Pearl Roadshow. Meron pa siyang pang counterweight dito. Maganda itong
May parang stopper pa siya dito. Pwede mong i-adjust. Ganun. Maganda siya. Nakuha ko to ng 2.8 yata, 2.6. Di ko na matandaan kahapon. Kasi siyempre sa excitement, hindi ko naman akalain na aabot tayo sa ganito. Dating basic setup lang naman ang gusto natin. Ngayon ay kaya na nating mag full band. Imagine mo, meron na tayong pang lead guitar, bass. Pangarap ko makuha pa yung Roland KC350 na pang keyboard naman. So ayun siya. Actually noong una hindi ko trip yung kulay, pero ngayong umaga pagising ko pinagmamasdan ko siya. Okay din pala, maganda. Kompleto siya, even yung pedal ng kick halos ang linis pa. Yung snare stand ang ganda din, malinis, maganda. Ayan yung sticker ng Pearl. So stock ito. Okay naman, maganda pa rin naman. Pero mas nagustuhan ko yung Fernando na binili ko kahapon. Yung drum throne niya, okay pa, walang butas. Yan, binili ko na lang yung mga stick para magamit namin ng mga bata kagabi. Tuwan-tuwa nga sila, pinagpapalo na nila yan kagabi. At ayun. Hello guys, good morning. Inumaga na ako ng pagtapos nitong video. Hindi ako makapag-vlog na maayos kahapon dahil siyempre gawa ng excitement ba. Na-meet natin si Sir Mario. At nakita natin yung mga brands na meron sila doon sa Music Source. Okay naman yung pag-tour niya sa akin doon. Actually, matagal na kami nag-usap bago ko kinuhanan yung mga products doon sa store. Nalimutan ko ng i-vlog. Gawa ng excitement na ma-meet natin siya. At, very welcoming naman sila doon sa atin. So, after namin doon, umuwi na kami. Dumaan pa ako ng JB Music San Fernando. Bumili ako ng drumstick. At yung isang cymbal stand doon, nabili naman natin sa Muntinlupa, doon sa mall na malapit doon sa pinagkuhanan namin itong drum set. Dahil 4 yung cymbal set niya. Originally, 3 lang ang cymbal stand na kasama sa package ng drum set pag binili mo. So, naiuwi ko na sa bahay kagabi, na-set ko na. At sa sobrang pagod, nakatulog na rin ako. So, mas maipapakita ko sa inyo ng maayos ngayon itong mga nabili nating unit. Pasensya, nakagigising ko at ganito ang boses ko. So hanggang dito na lang muna itong vlog natin at aayusin ko pa ito at lilinisin ko pa para mas gumanda siya. Next month, sasalang na siya. Pero hopefully, magkaroon ng mas maagang event para magamit siya. Medyo masikip lang dito sa bahay dahil maliit lang itong bahay namin eh. Unang property namin to. Hoping na someday maka-acquire din tayo ng mas malaking property at mas maluwag-luwag para naman pagka ganito gusto naming i-set up sa bahay eh medyo maluwag. Ngayon kasi itong maliit na sala lang ang na-occupy namin kaya ayan, halos hindi nga ako makapasok doon kagabi para ma-testing siya at saka nasa subdivision ako at hindi pwedeng maingay. Kaya hindi rin namin siya mapalo ng husto. Anyway, pagka okay na siya, itatabi ko rin siya dahil maliit nga itong bahay. Tinesting lang, kaya binuo ko na siya kagad kagabi. Or siguro i-try ko siya dun sa isang kwarto, ilagay na lang. Ayun. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa vlog na ito. Sana'y kahit paano natuwa kayo, na-inspire kayo na kung saan ito'y dating pangarap ko lamang. Hindi ko lubos akalain na aabot sa ganito. Malayo pa, pero actually malayo na. Sabi nga nila. Ginibap ko na dati ang pangarap ko magkaroon ng sound system, gawa ng mahal talaga ang mga equipment. Pero sa tulong ng aking isa pang skill sa photography, nakaipon ako, nakapundar paunti-unti. Sa tulong din ng aking na-acquire na skill sa marketing, nakakapag-market ako, nakakapagbenta ako. Kahit paano hindi tumutumal ang aking hanap buhay, gawa ng pagpapakita ng mabuti sa mga kliyente, sa mga tauhan, pakikitungo ng tama sa mga kasama natin sa industriya.
Kaya lagi tayo may event, may nire-recommend sa atin, may mga tie-up tayo na nagbibigay ng event sa atin. So, salamat. Party nito, success na ito, yung mga kliyente na nagtitiwala sa akin. Sa mga kasamahan ko sa trabaho, sila Michael, sila Jay, sila Alvin. Salamat sa inyo. Tsaka, siyempre, part nito si JDZ na laging nagbibigay ng event sa atin. Si Shanong Hidden Kitchen, si Basic Option, sila Mamila, Subic Pearl, yan yung mga laging talagang nagtitiwala sa atin, binibigyan tayo ng event. Dahil sa inyo po, nakapundar tayo ng pang band setup natin. Sa mga individual na mga kliyente ko na hindi ko na mabanggit isa-isa, salamat po sa palaging pagtitiwala nyo sa amin. At sa ngayon, unang gagamit nito ay ang Barangay Asinan Poblasyon. Salamat po sa kanila, kila Cap, kila Treasurera, kila Kagawad Balana sa pagkuha nyo sa akin lagi sa piyestahan dyan sa barangay. Asahan nyo na laging pagbubutihan namin ang aming serbisyo sa inyo. Maraming, mas magagaling sa amin, mas malaking system or mobile, pero kami yung lagi nilang kinukuha. So, amin pong pinagpapasalamat yung tiwala na binibigay nyo sa amin na yun. So, muli po maraming salamat, lalo din sa mga subscriber natin na sumubaybay sa journey natin na ito. Sana ay patuloy kayo ma-inspire at magtuloy-tuloy lang para yung mga nangangarap ng ganito makamit nyo din. So, tuloy lang yung pagmamarket ninyo, huwag kayong panghinaan ng loob. Mag-post lang kayo, galingan nyo lagi yung mga ginagawa nyo sa rental business nyo para magtuloy-tuloy din. Pagka may mga gusto kayong ganyan, pag-ipunan nyo lang, tapos tuloy lang, magsumikap lang, tuloy-tuloy lang ang pagmamarket. Kung walang nag-i-inquire, mag-post lang sa mga Facebook group, punta kayo sa mga venue, makipag-tie up kayo. Be friendly, offer friendly rates. Huwag sobrang baba, pero pwede kayo mag-start sa mababa habang nagpapakilala. Pero kung alam niyo naman na yung service niyo ay gumaganda, ilagay nyo sa tama yung presyo dahan-dahan para naman kahit paano maganda yung maipasahod natin sa mga kliyente at makapag-invest pa ng mas magagandang gamit. Okay? Yun na lamang, magkita-kita tayo sa mga susunod na event at maraming salamat.